Talakayan with Jonathan. Ang todo sa galing, todo sa tapang, at todo sa kakulitan na anchorman. Ang boses ng bayan, a veteran media man, a genuine public servant, walang kinikilingan, tagapagtaguyod ng katotohanan, Katodo Jonathan Cabrera. Ayun, balik mga kabyanan sa aton nga pagpangalagad. Sa mga nagamonitor sa aton program, nagpasayod no nga we are monitoring, naga-text, naga-comment no sa aton nga mga platforms makaron. Pasensya gid ha, doon na lang ako mang-greet sa inyo ha. Doon na ako lang pangbasahon ng inyo nga mga mensahe para hindi ako ma-distract no sa aton nga topic. May kaibahan naton makaron si Chef Yeb no dahil lang to ha kay ayun. Oo, napindutan siguro kaina. May check. Okay na. Alright. May kaibahan naton makaron ang isa sa mga board of directors no Boracay Foundation Incorporated si Mr. Yev Hilito no. Unga aton nga best friend forever no kay ni kaibahang Harvey Hilito. We are happy no nga nagali-imaw makaron negosyante na kag director ita BFI no. So mas mayad ra nga bata iba nang iba na mag-isip no pag-abot sa ginatawag nga branding because sa last time nga tuwag discuss naton we talk about a possible branding refresh no ita Boracay Island to make it more competitive and still relevant no sa mga negosyante ag mga turista particularly sa international tourists no. Mr. Hilito, good morning. Morning, sir. Good morning. Thank you for inviting me here. I really appreciate na honor gid na maging iya sa mga programa. What do you prefer? Tagalog, inaklanon, or mix lang? Halo-halo lang. Halo-halo lang. No? Okay. When umpisa nga nabatyagan Boracay Foundation nga mat sa after nga nakabalik kita no? After it closure, after it pandemic. So kat nagbalik rong sigla turismo sa Boracay. Saan o na-realize mga negosyante nga mat sa nag-decline kita? In this sense, declining in the sense of quality of tourists. But the amount nagakasulod, wa man gyapon. It's like the same thing. Doon naka 2.2 million pa yata tayo last year, no? As you said earlier, di ba, million man gyapon na nakikater na tawo. So it's the quality of tourists that is declining. So yan po. Saan ora na we have seen sa data past 5 months, so it's concerning. Recently lang na mga So bali pagsulod 2024. Somewhere diyan po Okay, so of course what ang ginobra BFI in particular, did you made an evaluation, nag-SWOT analysis ba kayo kaagad? Yes, for our evaluations, allow to consider like ang mga nakita naton is the lack of customer service sa aton nga front office kung ta is Jetty Port. So which is dapat front office naton yan. So parang inanalyze ninyo rong Boracay Island mat sa isang kamabahol nga hotel nga ro imo nga mga frontliners ay datong una nga gina-approach bisita nga masulod no. Ang pertahan hayrong Katiklan Jetty Port. So anong nakita ninyo? Galing ha? You see? Nakuha niyo yun ganun ang approach ng negosyante no. So anong nakita? So there's a lack of, as I've said earlier, a lack of customer service. So greetings, normal greetings lang sa bisita, like good morning, mabuhay, something like that, brings lot of value sa aton nga mga tourists. Welcome to Boracay. Oh yeah, welcome to Boracay. It's because you're a leisure place. So pumupunta sila sa island to have a vacation. So because what we are selling is experience. Yes, experience, leisure. So with that, we have to bring customer service. So those are the things na consider naton na
the decline of the foreign tourists is because lacking tayo sa customer service. Okay, so from the point of entrance pa lang, Yeah, oo. may problema na. Yeah. Kung sa aton pa, kung sa hotel, ang gwardyang manugbukas ita pertahan Wala na no? agad. or restaurant nga manugbukas ita pertahan, diyan pa lang wala Wala na na agad. Yeah. customer service. Hindi mo na maramdaman na welcome Yeah. ka unwelcoming. My God, no? Okay, then maluwas karon ano pang mga nakita ninyo? Yung the congestion, kumbaga yung pila ng bisita. Okay. So as I've said kanina, dapat they're enjoying. So they want convenience. So yung congestion ng pila brings inconvenience. Yes, oo. So yun nga, the Jetiport should consider as well na dapat seamless yung transaction ng bisita. Pagpunta pa lang nila doon, after that, diretso na agad sila sa island. Okay. So madali lang dapat yung access to the island, hindi mag-wait pa sila for 30 minutes, an hour, just to go to the, siyempre maghihintay sila doon. Inconvenient nyo sa kanila kasi pumunta sila, magbabakasyon, Oo. so maghihintay pa sila doon sa Jetiport, which is very uncomfortable. Maliban sa hintay, yung Yeah. hindi mo maintindihan, Oo, kalat-kalat ka, maraming Maraming pupuntahan, maraming hihila sa iyo, Yeah. maraming mag-approach. Parang nag-aagawan na hindi mo alam Yeah. kung excited ba silang i-assist ka or excited silang pagkapirahan ka. Yeah, that's a truth. Yung no? You know what, mga biyan, you experience, let's put Boracay Island like a 5-star hotel. Yes, so dapat exactly that's how we... Example, Soler. Soler. No? May mga nagkalain-lain nga mga ano gani ra? Nga mga gina-offer nga activity sa sulod. No? Hotels, restaurants, boutiques, casino, gano'n. Integrated resort. Pag sulod mo, diyan ka pa lang sa pagbaba mo pa lang sa salakyan mo, may nagabukas na Yeah, exactly. pertahan mo. Di ba? Hello, welcome to Soler. May ma-assist sa bag mo. Okay? May mga security, no? May mga sniffing dogs, things like that. May ma-assist sa bag mo, maagi ka sa x-ray smoothly. Pagsulod mo, pagbukas it pabahol nga pertahan, may matamyaw kimo nga mga 6-footer. Di ba lang pag-harve? No? Mga 6-footer nga mga gwapahon nga mga babayi with all smiles and talagang wow, this is it, no? This is it. So, and kung halimbawa ma-check-in ka, 'di ba? Ma-check-in ka, may lounge nga makaplastar ka gid mayag, no? Yeah. May aircon, may libre nga coffee, libre nga while waiting habang gina-process it imong kaibahan nung pag-check-in mo. So I think that's the kind of service Yes. that you are saying na dapat sa Jetiport pa lang, yan ang Relax mag-serving sila, yeah. entrance and check-in, no, before going to the island of Boracay. So dapat kunta makaroon man ng ma-experience, no? Pag-abot mo diyan, yes, okay, may ma-accommodate kimo, may ma-assist, i-plaster ka to sa sulod anay. Number one, why matatmed ayad nga terminal accommodation gid, no? Kasi nanawan yung malakon pila malang abirong pulungkuan sa sulod itaton nga Jetiport Katiklan, no? Di gani guro kalambot tao kung makaabot 50 ka chairs do yun, no? Tapos dapat makuha ng aircon, no? Mabaskog. Tawag ka systematic. Yes, while you are waiting, kay naga-check-in pa to ang isa, dapat isa lang ang kaistorya. Yeah. No, kay kung mag-check-in ka sa hotel, isa man lang ka front desk or receptionist ang imong kaistorya. Sa aton abi, lain nung imong kaistorya sa Ito ka man naman liwat. sa environmental fee, lain mo imong kaistorya, tapos halin ka naman sa terminal fee, tapos halin ka naman sa boat fare, tapos kung may inapagid nga mga ma-offer pagid it other services nga ma-assist
Yun ang kinaiba. So, hindi siya, I mean, Hindi tama siya kalayo, no? convenient sa atin nga turista. Oo. May very, hassle. Kumbaga, But you know, sa this kanila. problem must been identified ever since. Ever since. Yun ang malungkot, no? Ever since. Ever since. Konsihal pa ako, yun ang pinag-uusapan. Gina-construct pa lang yata ang jetty port sa Katiklan or start of its operation until now. It's still a problem. It's still a problem. Okay. Paano because Boracay Foundation, business sector, kamo ang apektado, no? Yeah. Okay? The government is there to set the policies and the projects. But kamo ang apektado. So paano kamo paano ninyo gina-raise raya nga mga observations like for example with the provincial government and municipal government? Paano kamo naga-intervene? We ask a meeting directly to our LGUs. So that's one way na pinaparating namin yung concerns namin, and in-ask natin yung mga nagbibigay kami ng suggestions. So we conduct meetings with the LGU. And papaano naman sila mag-respond? Do they give They take it into consideration, but it depends kasi it's a long process kasi marami pang pagdadaanan. So they take it into likely naman yung mga considerations ng BFI. likely Likely, and likely? unlikely. So it depends. It depends po. They're taking it likely, okay na siya. Oo, Kung sabi likely, wow, we like that. Oo. And also likely. And wala lang, Depende lang. depende. Wala bang pag di ba may tourism council? Yeah. Provincial, municipal tourism council. Part man ang BFI, Yes po. Actually, Member ka mo? di ba may bago silang system that will be implemented soon. Like the QR code na mapadali yung Okay, transaction. digital, So, no? there's actually a meeting that happened before na because yung fees ng system na yon was very large. Has parang medyo mataas. Aha. So BFI asked na to take consideration na ipababa yung Pababaan fee. lang So ang fee. we had a big factor on that. So those are the things that na Sa pagkakaintindi ko, ang integration of the digitalization of payment separate ang munisipyo kag probinsya. yeah. So, sino ang kausap niyo? Munisipyo or probinsya? Munisipyo po. Munisipyo. And that's only for the environmental Yeah. fee. All the fees naman. So But I think ang province is separate. Alam niyo yun? Separate yung provider ng province and municipality. Magkaiba yun. Iba yung QR code ng munisipyo, iba yung QR code ng province. Ibig sabihin, dalawa pa rin. Yeah. Hindi pa rin iisa. isa pala. Oo. Nakasama ba yun sa mga nalaman nyo? As per of the meeting, it's only the municipal lang yung... I think you have also, no? Because we knew last few months ago, may contract, I don't know, of authorization to the governor to enter into a contract or it was already a contract signing. Basta meron na no? Yeah, Na merong provider ang province, Yeah. meron ding provider Meron ang si munisipyo. Kasi nakikita naman natin, yes, we will go into digitalization, IT ka, Yeah. pero dalawa pa rin. Di ba? Mas maganda kung isa na lang. opo. Di ba? Na, pag nag-QR code ka, isa na lang. Isa na lang yung pipindutin mo, payment for environmental fee, Isa na lahat. payment for terminal fee, Yeah. and both fail. No? Pero kung dalawa pa rin, yung tinatawag nating pila, nandun pa rin yun. Yeah, yung line congestion dyan pa rin. Yes, ang na-address lang is yung physical na hindi ka na Paperless. yung Kumbaga. paperless. So I think you have also to consider that. But maliban dyan, pagdating na sa isla, may nakita pa ba kayo na medyo kailangan pang i-improve So, sa infrastructure, on that sa side, yeah, transportation? I'm glad you mentioned that. I was just in Siargao a week ago, Mhm. and I've seen that yung nila, mga building structure nila has maintained the island features. Okay. So, one thing na gusto ng mga foreigners, natong mga international customers is island vibes. Yes. So, siguro that's another thing na
kung bakit nag-decline yung international tourists natin is because puros building na si Boracay. Boracay. Wala na siyang island feature. Ka nga. So, Dugdagan pa nga gagawin, alagyan doon ng tulay, but lalong may iba. yun nga, di ba? Okay, sige. So, it's the woes of development, progress. Kita nga. So, I think that we would like to suggest na kahit konting feature lang ng island, kahit ambulong lang yun na plastic or something like that, na hindi man flammable for safety reasons. So at least na we can maintain that island feature, that all that international international customers, tourists, loved actually. Kasi in Siargao, even, I don't want to mention, even the establishments doon na fast food chains has this feature of island vibes. Okay, nakuha ko yung point ni Jev, no? Una, ano ba talaga ang gusto mong brand ng Boracay? Yeah. Ano ba talaga siya? Island, urban island, tropical island, Yeah. no? Opo. Yung mga ganun. Ano ba talaga ang gusto nating maging image ni tingin ng mundo Sa Boracay. sa Boracay Island? Tropical island As or an urbanized island? sakto. No? Ano ba siya? Gusto mo natin siyang tingnan na parang Bali. I don't know, hindi pa ako napunta ng Bali, no? Alam mo, yung mga tropical island? Opo, oo. Or gusto mo siyang tingnan na parang Hawaii? Tama? Hindi rin ako nakapunta ng Hawaii, no? Hindi, pero yung... hindi ako napunta doon. At least masasabi ko na pag Hawaii, may beach yan, pero marami malalaking buildings. Tama? Pero pag sinabi mong Bali, nakikita mo parang nature, tropical island, may beach, may mga puno ng niyog. Marami pa rin yung green. I think for an island, to consider an island, dapat tropical ka eh. Diba? Oh, yun. Okay. So, for sure that we should lean towards more on a nature side of yun sana. theme, of facade, kumbaga. Oh, yun. Yan dapat yung facade natin is a nature island, more on... Correct. Oo, yun po. Yun. So that's number one, no? Sa sinasabi natin last 2 weeks ago, na tingnan natin ang branding. Ano ba talaga ang branding Boracay. ng Boracay na gusto nating ibenta? Gusto natin siyang makilala. Yan ang mag-iisipin ng buong mundo sa kanya. Kasi until now, noon, well, siguro, no? Nung panahon pa nila kabataan ni Papa mo, namin, talagang tropical ang Boracay. That's what Diba? foreign Pero people, hindi na siya na-maintain. After that, nag-iba na. No? Dami kaya nga sinabi dumating na ang point, yung nagiging branding niya from tropical island, ang naging branding niya na nung huli, na hindi naman natin gusto. Pero kusa na lang na nagkaroon ng ganong pananaw ang tao is overdeveloped island. No, island with overdevelopment. Sabi nga ng iba, So naging negative, no? Total turnaround na hindi planado. Hindi siya part ng narrative ng marketing or branding ng Boracay. Nagkaroon na ng kusa, okay sana kung maganda, hindi, which hindi na control, walang ginawa para teka po, mali po yan, ito po, walang humabol, nagdire-diretso. Kaya nga sabi nila hindi na siya Boracay Island kundi Boracay City. Oh, you see? So, sayang, no? sayang. And you think, yung pagkakaroon ng ganung image ngayon ng Boracay is not good? Yeah. Sa tingin ninyong mga kabataan or turista? Or, negosyante? We can see it naman, di ba? The decline of the quality of people coming into Boracay is very alarming. Locals na lang ngayon, domestic, as you said earlier. 2 million naman, pero it's the Spending. No? Yung mga foreigner talaga kasi yung mga big spenders. I don't want to deprive they are local, pero I mean, those are the ones that brings big money talaga sa atin. Oo. Okay, so yun, no? Tama yan, kahit konti lang kung di kalidad naman. Yes. Oo. Kasi kung ikaw nga naman talagang turista, ibutang mo imo kaugalingon, like if you're from other first world countries, sawa ka na sa building eh. Yeah. Kaya mo nga gustong magbakasyon, kaya mo nga gustong gumastos ng pera, pumunta sa ibang lugar para
Ma-enjoy yung nature. Ma-enjoy mo yung nature. Pag sinabing, wow, beautiful white sand beach, no, with mga puno-puno ng coconut, no? Yun ang iniisip mo. Yeah. Pero pagdating mo dun sa lugar, ang It's the same bubulaga thing, sa iyo, Yun pa rin pala. ang bubulaga sa iyo, the same buildings pa rin ang nakikita ko sa iba. Kaya ngayon, yung iba namang mga competitors natin na mga island destination in the Philippines na tinutulungan i-promote Yes. ng iba, They're trying yun to ang maintain. nag-o-offer. Oo. Itong nawawmali, Ginagawa nilang tama doon. ginagawa na yan. Halimbawa, hindi pala in-expect Sige, namin Boracay. i-maintain natin yung island vibes dito. Let's not make the same mistake as Boracay did. Yun pa masakit to, parang may mistake talaga ang Boracay na sila ngayon ang nagkukwa, no? Actually, Nagko-correct. Tayo yung standard dapat Oo. tayo yung standard Sinusundan. na sinusundan. Ngayon, tayo yung Model dapat na tayo sa standard. mistakes. Yeah, tayo yung standard na dapat hindi nasundan. Oo, so ito tayo nagiging model sa mistakes, no? So, do you think it's a high time o hindi pa naman huli? I think hindi pa naman huli. If we fix the root cause talaga ng mga problems now, pero it's an urgent matter na talaga. Urgent. Urgent matter. Urgent siya ngayon. Urgent matter na. Dapat ngayon na. Dapat ngayon na. Oo, hindi na to pwedeng Oo. Taking it lightly. Dapat palipasin mo pa ng next year na lang or next 2 years, hindi. Ngayon na. It's Bakit? now. Because a lot of destinations are catching up. So yung competition, The competition will be napakabilis. steeper Okay. than ever before. Siargao has been developing. Bohol has a lot of resorts na din developing. Hundreds of rooms are being constructed there. Oo. So, what will happen if nabuo na yun? Tapos tayo, Ganito hindi pa rin. gumagalaw. What will happen? All the tourists, even the local, will surely Yes. go there. Kasi merong Shangri-La, if ever kung gano'n, di ba? Merong big 5-star hotels will be developing there as well. If ganito pa rin yung ina-offer ni in fact, Boracay, oo. and gano'n yung ina-offer nila, which is much a better, saan na sila pupunta? Doon na lang. Yun talaga. Hindi naman madaling, hindi naman, no? Hindi naman mahirap pag-isipan sa turista, no? Yeah. Lalong-lalo na kung may magagandang reviews Yes. sila. Opo. Kasi lahat ngayon naka-online na, no? Yeah. Yung mga nagpunta doon, talagang, wow, feel the Boracay vibes in Siargao. Plus, ganito, ganyan, no? So, kung ako, Boracay ang ino-offer lang naman is white beach, no? But kung may white May beach din sila beach din naman sa Siargao, sa Mga 5-star hotels. Bohol, meron din sa Alona Beach, no, and other. Marami pa actually, no. Sa Panglao, even in El Nido, so parang doon na. Doon na lang sila. Doon na, no. Yung mga hahanapin mong yung mga meron ang Boracay, meron na rin doon. Hindi lang siya ganun ka-quality, pero meron. Tapos plus pa. So kung ikaw nga naman ang turista, doon ka na lang, isang biyahe lang, nandun na lahat. Convenient pa. Totoo. Yung ina-expect mong vibes, no, Nandun pa. ng isang island destination, nandoon na rin naman. Yeah. Okay, so it's urgent. Urgent. It is an urgent matter. And okay, consider that it's urgent, ano kayo ka-agresibo ngayon na na i-push? Do you BFI stop? is very- Do you step back? Ba kayo? BFI is spearheading talaga na to ayusin yung mga matters na to. So last 2 days ago, I think we had a meeting with the mayor and as well as the governor. Okay. So okay naman po yung meeting. So hopefully all the matters will be soon maayos na. So we are really spearheading talaga to fix this kasi yung BFI is daming stock sa Boracay. So Yeah. ayusin talaga. In fact, other BFI members na rin nga yung nagpupuntahan na rin sa ibang lugar, no? Diba? Bringing their branch into other tourist destination. Meron na ba kayong napagkasunduan sa council, sa tourism
special bodies, no? Ng turismo sa Aklan or in Boracay na timeline, kailan to execute, sige, ayusin natin yung customer service sa mga frontliners natin from experience 1, Jetiport, experience 2, pagdating sa Boracay, experience 3 within Boracay, experience 4, paglabas ng Boracay, yung mga ganon. May timeline ba? Kailan dapat yan? Based on the situation. Yun, as I've said earlier na may meeting na naganap. So we have already said our part na kung ano po yung mga kailangan and dapat gawin, and it's up to the LGU na talaga. We don't have the timeline. So hindi na rin. So, hindi yun naging part nila ng usapan. Naging part siya. We have raised the concern like mga ease of doing business Yun. kay Mayor, and yung reply naman ni Mayor, he will look into it. So it's depending on their timeline. It's not ours anymore. So we rely on kung ano yung gagawin na ni LGU from then on. So, yun na po. Pero may agam-agam kayo. What do you mean? I mean, parang, teka lang, baka hindi mabigyan ng priority. Iniisip nyo rin ba? You have doubts? Or you give your full trust na mangyayari? We give our full trust talaga sa ating LGU. So, as I said nga earlier, it's up to them na talaga. We give suggestions, we give out our we said our concerns. So, but it's up to them to fix the problem. And hopefully they will. Yeah. They will, hopefully. Okay, that's good, no? So, ang confidence and trust, no, ng business sector, kasi you will be limited lang into there, no? Doon lang kayo, hindi naman kayo policy makers, hindi naman kayo execution, hindi naman kayo mag-implement or execute, no? But still, it's the local government ang nag-control, no, ng plano, kailan, hanggang saan ang suportang kayang gawin ng business sector? Maliban dun sa pagbibigay ng mga suggestions. We have a big voice lang po talaga. It's the voice of the stakeholders of Boracay. Malaki lang talaga yung influential namin sa local government. Yun po talaga yung big factor ni BFI. But in terms of lawmaking, of course, implementation, wala po talaga kaming say doon. Kamusta naman yung ibang businesses? I mean, business groups. Di ba BFI, may may Chamber of Commerce, meron pa bang iba? Part din ba sila ng mga the same, naririnig mo na pareho lang ang kwan? Ay, hindi ko pa. Wala, hindi mo sila na encounter. Okay. Sige, no. So, finally, Mr. Helito, no, on behalf of Boracaynon and mga Boracaynons and of course the business sector sa Boracay Foundation as director, anong appeal mo? Siguro sa ating mga kababayan, wala na. Ano lang sila, no? Wait and see. Yeah, wait and see. But particularly sa government side, no, the regulators, ano gusto ninyong i-reiterate kung nagapamati sila subong sa atong program? Like municipal government, provincial government, and even national government. Sige, go ahead. Hopefully, the LGU should consider the suggestions and concerns of the stakeholders of Boracay, because it's for the betterment naman, di ba? Ika nga, it's not self interest, but for the betterment of Boracay itself. So, yun lang po. Hopefully, makonsider nila. Na nag-worry ka ba na baka yung anak mo or apo mo hindi na maabutan tong kung hindi mangyari tong sinasabi natin na urgent na pag-set ng direksyon ng Boracay? Hindi pa masabi Pero if the next generation will definitely suffer. It will definitely feel it. Actually, now we're feeling it, di ba? Kasi resorts and other establishments are lowering their costs. Hindi na siya before like
ito talaga. 50% lower na yung price na binibigay natin actually sa customer, sa tourist natin. So, definitely, we're feeling it right now na din. So kung magtutuloy-tuloy to yung So, kung may generation Z, oo. baka yung ano pa bang next Z, wala nang next generation. Yung generation X, generation Y, generation Z. Ano ba yung next generation? Yun ang delikadong baka wala na silang maabutang isla ng Boracay na hindi kagaya dati, ngayon, no? Na ganyan kasigla at nakakalungkot, no, if that time comes, kasi hindi siya magiging sustainable kung hindi na-sustain. Yeah. No? And dapat ang mandate natin maging sustainable ang development, mag-sustain ang tourism, mag-sustain ang Boracay Island. Okay? Salamat, Elito, sir. Thank you. Thank you. Grabe. Ilan na edad mo subong? 23 na Oh, po. your mama and papa is so proud of you. We are so proud of you, mga Abian. So, that's all about Boracay Island's situation, no? And iyan po ang paningin at mga gusto sana, no, appeal ng business sector para masustain natin ang ating isla ng Boracay. Thank you very much. Magbabalik ang programang Talakayan with Jonathan. Update sa politika sa probinsya ng Aklan. Talakayan with Idol Jonathan Cabrera. Talakayan with Jonathan.